Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. It depends kung kaya o hindi. Ang dami kasing nagtatanong sa akin kung dapat ko ba siyang i-block, coach, o hindi ko ba dapat siya i-block. Ang sagot ko ay laging depende. You know, kapag kagaya mo ako, example ako, personally, hindi ko na kailangan i-block pa ang ex ko kasi I'm okay with that. Example, mag-away kami or mag-break kami and then maging mag-ex na lang kami. I don't think so na I need to block my ex sa Facebook or sa social media. Kung ako personally, I think I don't need that kasi I'm okay and I'm fine. So kung naghiwalay kayo ng ex mo and then you're okay, you're fine, and you know, you don't give a shit about this breakup. It's just you're quite normal and hindi ka naman nakakaramdam ng kahit anong klaseng pagkagulo o trigger sa isip. I don't think so na kailangan mo pa siyang i-block. I think hindi na ganoon ka-require pa yung pambablock kung medyo okay ka naman. So, kailan ba dapat siya i-block? I-block mo siya kapag move on time na. Anong ibig ko sabihin na move on time? Yung talagang nagde-decide ka na 100% you don't want to get your ex back or wala na dun sa mindset mo na parang gusto mo pa siyang ibalik. It's just you want to have 100% pure, genuine move on. Kapag gusto mo kapag gusto mo yung pure move on lang or yung genuine na nakakapag-move on ka, I think that would be the time na kailangan mo siyang i-block. Now, you will ask me a question, hindi ba ako magmumukhang bitter noon, coach, kapag binlock ko siya? Hindi ba ako magmumukhang madman? Hindi ba ako magmumukhang hindi ba ako magmumukhang parang napaka-insecure, ganun, kapag binlock ko siya? Yeah, I know. Actually, most of my clients, lagi nilang sinasabi na bakit ako binlock ng ex ko. Ibig ba niyang sabihin, hindi na ako mahal? Mas mataas yung tendency na iisipin ng ex mo na kaya mo siya binlock ay dahil hindi mo na siya mahal kaysa dun sa iisipin niya na bitter ka lang kaya mo siya binlock. Most of the time, iniisip natin kapag binlock natin ng isang tao, mukha tayong insecure. Hindi. Sa mga clients ko, sa experience ko sa pagbibigay ng mga advice sa mga clients ko, lagi nilang sinasabi, bakit ako binlock? Hindi na ba niya ako mahal? Yun yung laging kasunod Hindi yung, bakit niya ako binlock? Bitter ba siya? Hindi Ang laging nangyayari is, bakit niya ako binlock? Hindi na ba niya ako mahal? Sabihin ko sa'yo, huwag mong isipin kung magmumukha kang insecure, magmumukha kang bitter, o hindi. Because it doesn't matter at all. As of now, ang pinaka-importante, makamove on ka. Kasi every time na makikita mo yan, at every time na may chance ka to stalk your ex, hindi mo mapipigilan ang sarili mo Total, kahit naman i-block natin siya, di mo pa rin naman mapipigilan yung sarili mo minsan. Pero, you know, huwag kang maging addict sa pang-i-stalk. Wala ka nang mapapala dyan Pero at least, kapag binlock mo siya, mas mami-minimize natin yung pang-i-stalk at mas makokontrol mo yung sarili mo, right? So, nire-recommend ako ba na dapat i-block si ex? Kung okay ka lang, at tingin mong hindi na kailangan, at tingin mong it's not necessary, so don't do it. You don't need to block your ex sa social media. Hindi yan requirement. Pero kung napapraning ka, nafu-frustrate ka, at parang wala kang special move para makalimot sa ex mo, at parang hindi mo kayang makalimutan siya ng ganun-ganun lang, yung talagang nagkakaroon ka ng anxiety, kulang na lang magka-depression ka, I think i-block mo na lang siya. Huwag ka na makipaglaro pa ng games na parang hindi ko siya ibablock para maisip niya na hindi ako insecure or hindi ako bitter. Hindi ko siya ibablock para at least ganito, ganyan, ganun, no contact rule ko, no. Kung gusto mo talaga mag-move on yung 100% or yung 100% move on, i-block mo siya, mag-no contact ka, nga lang hindi no contact rule. Ang gamitin mo, no contact forever na. Kung nakapag-decide ka na mag-move on at gusto mo na talaga, yung genuine talaga yung decision mo. Kasi mag-i-start yan sa decision Kapag nang-decision ka na, ayoko na, tama na to, gusto ko na mag-move on talaga kasi hindi ko na kaya. Then, go ahead. I-block mo siya. Nothing is wrong with that. Hindi niya iisipin na bitter ka. Iisipin niyan,
bakit ako binlock ni ganito? Hindi na ba niya ako mahal? Yun yung iisipin yan. Kung iisipin man niya na bitter ka, siguro mga 20 to 30%, pero at least 70% iisipin yan, hindi mo na siya mahal, kaya mo ginagawa yon. So, I think okay lang to, and it's fine. Okay? Ngayon, kung kaya mo naman na hindi siya i-block, kung kaya mo naman na mag-move on kahit walang block, okay, I don't think so na kailangan mo pa siyang i-block. So, ang tanong ay, kailan ba dapat i-block si ex? Ang sagot ay, it depends kung kaya mo nga ba o hindi. Kung kaya mo mag-move on, wag mo na siyang i-block. Kung hindi mo kaya mag-move on, i-block mo siya. Simple as that. Wag mong gawing komplikado. Wag mong isipin kung ano yung iisipin niya. Ang isipin mo, yung mental health mo. Dahil mas importante yung mental health mo kaysa sa iisipin niya against sa iyo. So yun lang. Sana may natutunan kayo. For today, if you need me for advice, mura lang naman. Just go to my Facebook page, Philippine Dating Coach, and my secretary is waiting for you. Thanks for watching.